Okay mga Lods, una humihingi po ako ng apology sa inyo. Pasensya na po. Pero ibibigay ko na lang yung naputol na points ko doon sa unang video. So ito yung part 2. Okay, so ang point ko lang po doon ay simple lang. Dapat alamin natin yung buong problema. And let's not offer solution that will actually compound the problem. Okay, what is the problem ba? The problem is corruption. Ang sagot ba sa corruption is si Inday Sara? I think not. I think she is part of the problem, not the solution. She is part of the system na kurako. Tandaan natin na itong unit team na to was built kay around Sara Duterte and Bongbong Marcos. 'Di ba? Ano yung plataforma ng mga kalaban nila, yung mga kakampings? 'Di ba? Napakasimple lang noon. Sa gobyernong tapat, angat buhay lahat. Literal na transparency yung kanilang platform. Kasi they have foreseen this problem for a long time now, that the main problem of our society is corruption. Sobrang corrupt kasi. So why is it na yung part ng unit team noon na si Sara Duterte ang magiging sagot sa problemang ginagawa nila ngayon nitong gobyerno na to? 'Di ba? The man right now, si Bongbong Marcos, he is trying to solve the problem of corruption paunti-unti. Kaso nga lang, it has to start somewhere. Kung i-interrupt natin si Bongbong Marcos ngayon, di paano yan? Back to zero na naman tayo. Or mas nakakaiyak dyan. Kasi dapat lahat ng, ito yung sinasabi ko hindi lahat ng involved sa corruption idamay. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, lahat sila. Ibig sabihin, kasama yung sa unang 3 taon ni Pangulong Marcos na nangurakot, kung kasama si Romualdez doon, di so be it. Kung kasama si Saldico, kasama doon. Allegedly, kasama siya doon. Meron ng strong allegation sa kanya to the point na may warrant of arrest na siya. Kung si Chis Escudero kasama doon, di labasan yun ng warrant. Kung si Joel Villanueva kasama doon, di labasan yun ng warrant. The point here is that there is no exception. And that includes Inday Sara if found guilty sa impeachment. 'Di ba kasi may corruption allegations sila, lahat yan idamay nyo. Walang exception. Kung mauubos yung gobyerno because of the allegation of corruption, then so be it. Yan kasi yung problema dito sa ganitong mentality na to They want a quick fix solution to a long-term problem that we have. Hindi nga band-aid solution yan Alam niyo yung ibig sabihin ng band-aid solution, yung lalagyan mo ng band-aid yung sugat mo na ano to para tayong nasaksak, tapos yung saksak tumatagas yung dugo sobra-sobra. So, hindi lang kailangan ng band-aid solution doon. Si VP Sara, baka nga hindi yan band-aid baka another panaksak yan, nabubuta sa kaban ng bayan. Gets nyo ba? Gets nyo ba talaga yung nangyayari sa bansa natin? Do not offer another president or another power grab for the problem of corruption. The problem of corruption is systemic. Not one person is to blame here. Not Romualdez, not only Romualdez, not only Zaldico, not only Chis Escudero, not only BBM, not only Joel Villanueva, not only Sara Duterte. Every one of them should be accountable. That's the main reason. Yun yung kinat dito. Kaso kasi kanina, G talaga ako. As in, gigil na gigil ako. Ngayon, medyo mellow down na So, ganito, Daryl Yap. Since siguro naman kilala mo ako, siguro naman nakapag-chat na tayo nun, baka pwede natin tong pag-usapan in a gentleman manner. Magdebate tayo tungkol dito. Baka naman pwede. 'Di ba? You know my contacts, I know your contacts, let's talk tungkol dito. Patunayan nyo sa amin na si Inday Sara talaga ang solusyon sa problema ng Pilipino. Kasi ako is a definite no. What I want to happen is this. Gusto ko mag-intay tayo ng 2028. Doon tayo magkita-kita. Let's not upset the current established order right now. Remember, you guys, kayong mga unit team na, kayong mga bumoto sa, parang kailan lang to, di ba? Ikaw, you are to blame for this. Why? Kasi naalala ko yung mga gawa mo kay Lenlen 'di ba? Kaya ultimately kaya natalo or na-drag down yung reputasyon ni Leni Robredo because of this ad hominems attack na ikaw ang gumawa.
You reap what you sow and you have to suffer the consequences of your actions. Daryl Yap. So, let's wait for 2028. Malay natin, sabi mo nga malakas eh. Bakit kailangan mo ngayon kung malakas pala? Bakit kailangan ngayon? Bakit? Baka hindi makaupo sa 2028? Anyway, ito yung pinaka main point ko. If he wants to debate on this matter, let's go. Kaya mga lods.